Kayong mga anti-Duterte talaga ang mga tunay na salot sa lipunan. Itatak nyo yan sa mga kokote nyo. Pati yung mga kakamping dyan na naggagaling-galingan, na laging binabanat-banatan talaga ng walang humpay itong sila VP Sara at ang mga Duterte. Tapos pinagmamalaki nyo naman lahat kayo na mas magaling pa ang administrasyon ngayon kaysa nung panahon ni Tatay Digong, which is napakalaking kalokohan. Noon pa lang nagkaroon ng pandemic, national crisis, COVID 2020. Kita nyo kung paano hinandle ng isang Rodrigo Duterte ang buong bansa. Naka-lockdown ng buong bansa. Sarado ang mga karamihan ng mga negosyo. Yung mga tao nawalan ng trabaho. Given na yan dahil COVID nga eh. Pero talagang na-handle niya ng maayos ang bansa. Hindi talaga naghirap ng gusto ang Pilipino at nakasurvive. Yun ang pinaka-importante dun. Dahil nga hindi siya weak leader. Kita nyo nung nagkaroon din ng martial law sa Mindanao, hindi naman nagtagal. Dahil alam niya kung paano tatapusin at resolbahin ang mga bagay-bagay. Dahil nga hindi siya weak leader eh. Meron siya liderato at higit sa lahat meron sa political will. Kaya hindi siya yung basta-basta lang gagawa ng pulisiya dyan na wala namang kabuluhan. Hindi tulad ng mga nasa administrasyon ngayon na may masabi lang sila, eh yun na. Ito kasi mga kakamping na to, karamihan sa mga to, pinupuri lagi ang administrasyon ngayon porket wala daw EJK. Lagi nilang binabash si Tatay Digong na ganyan. Ang babaw ng mga bitaw nila eh. Puro EJK. Mga namatay nung Tokhang, nung si Duterte minumura yung mga pare. Puro ganun na lang ang naririnig natin paulit-ulit. Walang laman. Pero itong mga tulonggis na to, kung talagang tatawagin ko, nakakagigil na. Hindi man lang nila na-appreciate na nung panahon ni Tatay Digong, sobra-sobra pa ang ginampanan niya bilang Pangulo ng Pilipinas sa Build Project na naisakatuparan. At syempre naipagawa nga niya mula sa mga ilang dekada at ilang mga taon na napending. At naging pangarap na lang yung mga proyekto mula sa mga nakaraang administrasyon. Isa na dyan yung Skyway Stage 3, kita nyo. Bumilis talaga yung biyahe ng mga libo-libong motorista dahil dyan sa Skyway na yan. At nabawasan din ang traffic sa Metro Manila kahit papano. Banggitin mo pa yun dun sa Mactan Cebu International Airport na nadagdagan yung mga passenger terminals dun. Maging dun sa Clark International Airport. Ilan lamang yan, dalawang yan, sa napakarami pang mga napabilang dyan sa build program niya nun. Pero ngayon, eto na. Kita nyo yung bansa natin. Nagkakaroon ng krisis ngayon sa buong mundo. Oo, oil crisis, tumataas ang gasolina. Normal yan. Pero hindi normal yung inflation rate natin ang bilis ng pag-climb. Sobrang bilis ang pagtaas mga tol. Kita nyo yung kinikita ng mga tao sa mga sweldo nila. Hindi na sapat sa pangkain ng buong pamilya nila. Saan nila kukunin yan ng pantustos sa pagkain, sa pambayad na renta, sa kuryente, paglalo pang tumaas ang bilihin ngayong mga parating na buwan na to. Pero kita nyo, kaliwat kanan pa rin ang pag-atubili ng administrasyon sa pagpapahuli sa mga taong tulad ni Senator Bato de la Rosa na wala naman talagang kinalaman sa paggangat ng ating ekonomiya. Imbis na pinagtutuunan nilang pansin kung paano makontrol ang pagtaas ng mga bilihin, mga walang kwentang bagay ang ginagawa nila habang ang milyon-milyong Pilipino nanonood lang kung paano nila waldasin ang bilyon-bilyon mga pera. Konekta natin yan dyan sa flood control na hanggang ngayon wala pang nabawi halos. Less than 10% lang kung i-estima natin ang nabawi dun sa mga engineer dun sa DPWH. Nasaan na yung 90+% na bilyon-bilyones? Yan ang tanong ng isa sa mamamayang Pilipinong tulad ko at sure ako kayo din. Pero meron ba tayong naririnig galing sa kanila? Wala, di ba? Kasi nga hindi lang talaga siguro kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino ang iniintindi nila, kundi ang mga sarili lang nila. Mga sarili nila mga pamilya, mga sarili nila mga bulsa. Na yan, patuloy pa rin nagkikickback mula sa mga proyektong kaliwat kanan. Mga kalsadang ayos naman kung makikita ng dalawang mata nyo. Pero pilit nilang binubungkal, sinisira, dinidrill para lang magkaroon ng milyon-milyon o bilyong mga kickback nga pag pinagsama-sama. Nung panahon ni Duterte, sa usaping droga, kriminalidad, kita nyo, ang laki ng ibinaba. Ang mga tao, ang mga magulang, okay lang na hayaan ang kanilang mga anak na lumabas kahit 10 oras ng gabi dahil walang mangyayaring masama, hindi sila marerape. Dahil ang mga kriminal noon, takot sa gobyerno. Pero ngayon, naglipana na naman ng mga droga at mga kriminal dyan, patayan sa kaliwat kanan. At syempre, pati yung mga turista natin nadadamay din. Sirang-sira talaga ang imahe ng Pilipinas ngayon. Kaya sa inyo mga nagsasabi na si Duterte ay isang napakasamang tao at masamang leader at walang naitulong sa bansa,
simulan nyo naman siguro magmuni-muni at balikan ang mga ipinatupad na mga proyekto at polisiyan ng ating Tatay Digong noong mga panahon na yun.